Rides natin ay mula dito sa Tarlac. At maglulup tayo actually. Ilulup natin mula Tarlac papunta ng Aurora. Paikot papunta ng Nueva Ecija. Yan ang gagawin natin. So dadaan tayo ng Pantabangan. Doon tayo papasok papunta ng Aurora. Tsaka tayo kukonekta ng Baler. Then from Baler pupunta tayo ng San Luis. So marami tayong sisiliping mga pasyalan dyan, particularly yung bandang San Luis, kasi titignan natin yung ginagawang bypass road mula Baler papunta ng Dingalan, Aurora. Yan, isa yan. Sisilipin din natin yung sumisikat na beach resort dyan sa San Luis. Pangalan ay Dibut Beach. Yan, so pupuntahan natin yan ngayong araw. Tsaka tayo aakyat papunta ng Maria Aurora, tapos mag-exit tayo ng Bungabon, Nueva Ecija. Engine wakes, the quiet dawn, no map, no path, I'm riding on. Good morning mga brother. Woohoo! Time check natin 7:13 ng umaga. Saktong-sakto tong oras na to. Bagong sikat lang si haring araw. Let's go! Good morning ulit. Sobrang laking tulong na itong CLLEX sa akin kapag nagbabiyahe ako dyan sa eastern side. Kasi dito ako dumadaan eh. Bilis ang biyahe. 18 to 20 minutes. Nasa Cabanatuan na tayo. Alright guys, dito na tayo sa bayan ng Llanera. Ganda ng arko nila dito, no? Ang laki. Dito na tayo sa bayan ng Rizal. So dito magsisimula bali yung pinaka-loop natin. Dahil dito tayo magsisimulang papahiwalay. Papakaliwa tayo. Tapos pagbalik naman natin, pag natapos natin yung loop, dito rin tayo papasok sa may bandang unahan lang. At dito rin tayo dadaan pauwi, pabalik, para makompleto natin yung loop ng part ng Nueva Ecija at saka Aurora Province. Ayan. Gutom na ako, kakain sana ako dito, pero naalala ko may magandang kainan dun sa Pantabangan, yung kalsada papunta ng Maria Aurora. May magandang restaurant at magandang view. So siguro pag dating natin ng Pantabangan, sisilipin natin yung Intang Lake. Titignan ko lang ulit kung anong nang nabago dun sa lake, kung nadagdagan na ba ng tubig. Obviously nung pumunta tayo doon ay summer, kaya mababa yung lake Pantabangan. Tara, akyat tayo. Ganda ng view. Combination ng bukid at saka bundok. Paanan natin ng Pantabangan. Ang lilim din dito, no? Nice. Nice. Parang lalong bumaba yung antas ng tubig sa dam, ah. Tingnan natin. Holy smokes, ano yun? Buti hindi ako lumipad. Parang putol na kalsada na dinugtungan. Kakaliwa tayo dito. So diretso natin ng Intang Lake. Ang gusto ko lang makita dyan yung antas ng tubig, kung lalong bumaba or baka makita pa natin doon yung cross ng lumang Pantabangan, yung lumubog. Kasi nagpapakita lang yun kapag siyempre bumababa yung tubig. Uy, ano yung benta ni nanay? Parang masarap yun, ah. Ano po yung tinda nyo? Karyoka. Magkano po isa? Tatlo lang po, tatlo lang. Karyoka for life. Wala kasing loha-loha dito eh. Papahalo-halo tayo di oras na. West Poblacion. Ayan, West Poblacion tayo pupunta. Napakadaming resorts dito guys. Kung gusto yung
maglibot-libot. Actually, nung nakaraang vlog ko dito, I think 1 month ago pa lang, nung finiture ko yung Intang at saka yung isang resort sa taas, nakalimutan ko na yung resort. Doon ko lang na-realize na napakadami palang resorts dito. Seryoso, dati kasi hindi ako nagka-interest dito dahil napakadami ng vlog. Ang nakikita ko lang naman na vlog dito dati, Intang Lake, ito yung pupuntahan natin. Yan, napakasikat niyan. Lahat ng vlog na mga pumupunta dito, yan ang nakikita ko. Kaya sabi ko, huwag na lang. So recently ko lang, or last month ko lang blinag tong lugar na to. Yung dadaanan natin dito, napakalaking resort, no brother. Pangalan niya ay Highland something, Highland Resort data, or Highland Valley pala, yan, naalala ko. Malamang merong casino dyan, may hotel, and kung ano-ano pa, di ba? Ganda oh. Design sa labas niya parang kahoy. Sitio Intang. Yun oh. Parang castle na hotel. Hello po. Apo. Ililibre ko na lang po kayo, sir. Yun na po ba yung cross? Yes po. Yan pala, yan talaga yung sinadya ko dito, yung cross. Ay, hindi, saglit lang po ako. Hindi mo din makikita yun, sir, nasa gitna kasi. Hindi ba yun nandyan yung... Ayun, katapat lang sa gitna. Okay, tama oh. Di ba, paliparan ko na lang ng drone. 30 po ano? 20 lang po. 20. Doon po ang 40, sir. Okay. Sabi ni madam, libre na daw. Libre na madam, ano? Salamat. Libre na daw. Tara, punta natin yung cross. Lumabas na. Nung pumunta tayo dito ng summer, hindi nagpapakita yan eh. Ngayon pa lang. Tara. Babain muna natin doon. Ang baba na ng antas ng tubig. Buti nagsisimula ng umuulan-ulan. Kahit pa paano, may konting dagdag. Ayun oh. So last month lang ako nandito. Kaso nga lang medyo marami-rami pa yung mataas-taas pa yung antas ng tubig nung time na yun. Parang baligtad eh, no? Kung kailan nagsimulang umulan, doon naman bumaba. And by the way guys, ito yung pinaka-pier or pinaka-pantalan ng mga nangingisda dito. So kung gusto nyo bumili ng kanilang mga produkto, yung mga nahuhuli nilang isda, dito kayo pupunta. Mga tawis ang nakuha nila dito, karpa, tilapia. Grabe, ang baba na. Magkano po taho? 35, 50. Taho! Depende sa laki ng bata. Yung maliit lang po. Grabe, ang baba na. Bababa na ang tubig. So may ibababa po yan o yan na pa yung pinakamababa niya? Bababa yan. Last month lang ako nandito eh, na hindi pa yung tuktok lang nung cross yung nakikita eh. Dati yung ano nila nandito, Highland Valley pa. Oo. Ngayon nandito. Yung yung floating nila. Oh, floating. Ngayon nandito na. Akala ko nga tumaas na kasi nagsimula ng umulan eh. Wala. Huwag lang ma-El Nino tong Pilipinas dahil pag na-El Nino tayo, nako. Lalong yan, mahirapan makarecover yung taas ng tubig niyan. Papakita ko yung pinuntahan natin nung summer dito. Papakita ko kung saan tayo tumigil. Dito tayo tumigil. Dito ako tumigil nun sa part na to. Ang haba niyan ha. At saka biglang lalim pala yan. Nakakatakot din pala. So nandyan yung tubig niya nun. Dyan lang. Mga 5 meters mula dito kung saan ako ngayon. Tapos itong floating cottage na to nandun sa part na yun. Yep, ito po yung sitwasyon dito ngayon sa
Pantabangan Dam. At mula dito, tanaw na natin. Talagang kitang-kita na natin yung yung simbahan at saka yung sementeryo daw. Kasi etong part na to ay magkatabi daw yung sementeryo at saka yung simbahan. Yun po yung nakalitaw na yun. Ewan kung kita nyo sa camera. Pero mamaya papaliparan natin ng drone yan. Pero yung gilid niya, kitang-kita mo talaga yung brown na part. Yung walang punong kahoy na nakatanim. Malamang yan na yung pinaka mataas na part ng antas ng tubig. Kapag napupuno itong Pantabangan Dam. Yung mga brown na yun. Malamang yun na yung pinaka mataas. Ibig sabihin yung taas niya kung saan tayo ngayon. Kung napuno tong dam, abot na to ng siguro, mga 50 meters. Siguro lang malamang, baka 50 meters lang. Actually, may napanood din akong video sa may Magat Dam naman na halos wala ng tubig. Yun naman halos wala ng tubig. Pero ito, medyo maluwang pa or malawak pa yung may tubig kahit pa paano. Pero dun talaga, halos wala na. Hindi ko lang alam kung ano naman ang itsura dun sa may causeway mismo, sa may dam dun sa baba. Anyway, papaliparan ko lang yung lumang structure ng simbahan at saka yung sementeryo doon na nakalitaw. So again guys, ito na po yung part ng lumang bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija, kung saan tayo ngayon. Ito na po mismo yon. So again, ang history na ito ay syempre lumubog to noong gumawa sila ng dam. So kailangan nilang lumipat doon sa taas, part ng bundok na hindi naman din nalalayo mula rito. Malapit lang din naman yung nilipatan nila at mas safe syempre. Pagdating ng tagulan, baka babalikan natin to. Sabi sa akin ng mga nakakausap kong lokal, yung mga nangingisda dyan, meron pa daw ibababa yan. Mas mababaw daw dito sa bandang taas kumpara dun sa may baba. Tama nga naman kasi yun sa may causeway, sa may dam mismo, ay mas malalim daw talaga yon. Pero talagang sobrang lalim nung binabaw niya. Isipin nyo na lang, last month lang tayo nandito. Ilang metro na yung binaba nun simula nung nandito tayo. Pagpalagay na natin yung mga 20 meters. Grabe, ang lalim nun. Thank you po. Ay, dito na tayo sa sentro. So dito sila lumipat bale. Ito na yung bagong sentro ng Pantabangan. Ganda ng kalsada, asfaltado. Mga tanim dito sa gilid dito, nara. Ang
Ang yabong. Nice. Meron na akong alam na magandang kainan dito eh. Maganda yung view. Ayun pala. Dito tayo. Guys, kita nyo gano'ng kaganda ng view dito. Diba? Kain muna tayo. Tortang talong. Pang breakfast. Uy, mahulog dyan. Ganda oh. Doon tayo nang galing kanina, yung may tubig pa doon sa baba. Sa Maintang Lake. Actually, kita rin dito yung pinaliparan ko ng drone na tuktok ng simbahan sa gitna ng lawa. Kita dito. Yan guys, tapos na tayong kumain. Time check natin na ito, 9:45 ng umaga. Medyo kumukulim-lim na dito ah. Hindi magandang pangitain to kapatid. Tuloy ang biyahe. Hanggang saan kaya itong asfalto na to? Hanggang Alfonso Castañeda na ba to? Ang tagal ko na kasing di dumadaan dito. Siguro mga 3 taon na. Papunta ng Aurora. Ang palagi kasing dinadaanan ko yung Bungabon. Papunta ng San Luis, Aurora. Free rolling tayo dito ah. Naka-neutral lang ako. Pababa na kasi ito eh. Kaganda namang yan ang kurbada. Parang mayroon akong nakitang ano dito. Bypass road yata to. Sabi baler daw eh. May nakaturong baler. Tignan natin. Ayan oh. Bypass road nga to mga brother. First time ko lang dumaan dito. By the way, part 2 ng Alfonso Castañeda. First time ko lang dumaan dito. Wow. Nice. Excite ako pagka first time ako sa isang kalsada eh. Ano kayang makikita natin dito? Magandang tanawin ba o uy, dragon fruit. Mukhang panalo nga itong bypass road na to. Ah, may bus na rin palang dumadaan no? Ah, ang daming taniman. Wait lang. Dragon fruit. Ayan o. Ang lawak din. Doon pa sa kabila. At saka doon sa kabilang side meron din. Oh, ang taas nga. Nakakalula. Naduduling na ako. Nakakailang tuloy. Parang nahihilo ako. Nahihilo ako, Rode. Diretsuhin na lang natin to. Para may excitement naman. Linto. Saan naman yan? Papunta ng Baler yan o di ito? Saan pupunta yan? Ha? Bilaktan. Walang mapapasyalan dyan? Falls mga Meron po. Yeah. Falls. Putog Falls? Opo, pinakandulo po nito. Tara guys, daanan natin. Putog Falls. Let's go to Putog Falls. First time ko lang din ma-explore tong part na to eh, kaya okay lang. No, Diyos mio, pababa na tayo. Pero wag kayo, 2 lanes pa rin yung kalsada niya. May nag-rock slide doon, ang laking bato.
Naalala ko tuloy yung papunta sa Awasen Falls yun, na-vlog ko yun eh. Ang laking bato. Ayan o, merong mga bisita ditong iba. Good, may kasama tayo. Sabi sa akin, sa baba na lang daw eh. Ay, kakauwi lang yung mga galing dito. Alright. Actually, meron pa nga akong dalang... Pero yung goggles ko, yung isang goggles ko kasi, papasukan ng tubig. Kaya itong pang fishing ko, yung kinuha ko. Pang sisid to eh. Goggles pa tayo, di ba? Ingat-ingat lang. Bangin na to. Tingnan naman kung gaano kalinaw yung tubig niya. Ayan o. Eto na, dito na tayo. Hi guys, so pansamantalang iwan muna natin tong paano na to? Putog Falls dito sa Alfonso Castañeda. Part 2 ng Nueva Vizcaya nga pala mga brother. Ito yung bayan ng Nueva Vizcaya na nahihiwalay din sa pinakasentro. Ito, Nginba, Nginba. Pero sementado tong dadaanan nyo, walang problema. Everything is good. Actually, ang lamig ng tubig ng falls, mga brother. Malalim din yun. Actually, parang mababaw lang siya pag malayo ka. Pero pag nilapitan mo na, sobrang lalim nun. Siguro mga 3 tao. Nakapag-refresh na tayo, mga brother. Alright guys, ito na yung kanto. Kakaliwa na tayo dito, diretso ng Baler. Ito yung isang tulay dito sa taas. Kasi dun sa unahan kanina, sobrang taas eh. Hala! Ito rin, sobrang taas na ito. Nakakalula tong taas na ito eh. Sa drone shot di masyadong halata na mataas eh. Pero pag personal kayo nandito, titingnan nyo yan. Nakakalula. Parang asfaltado na to. Wait lang, sana tayo. Cause it's so high, high above me, making lonely. It's so high above me. Ano to? Maria Aurora na yata to.
Actually, nagtagal ako ng konti dun sa falls kanina eh. Umabot ako dun ng 1 oras. Sarap kasi magbabad. Sarap magbabad. Part na to, maraming kabahayan. Pag pupunta kayo ng Baler, maraming kabahayan kayo madadaanan. Maraming mga communities. So hindi siya nakakailang. Hindi katulad nung bumabon to San Luis, Aurora. Eh yun talaga, parang isang barangay lang yung madadaanan mo dun eh. Tapos ilang kilometro yun. Mahaba-haba rin yun. So pag nasiraan ka dun, good luck na lang talaga sa'yo dun. Kaya pag dumaan kayo dun sa bungabon to San Luis, kondisyon na kondisyon yung sasakyan nyo dun. Pag nasiraan kayo dun, kayo lang mag-isa dun sa taas ng bundok. Time check, 12:09 ng tanghali. Tanghaling tapat. Pumipiyok na ako. Good afternoon, Maria Aurora. Ang bayan na to ay nakapangalan siyempre sa dating First Lady Maria Aurora, Quezon. Ito na yata yung main road. Ito na nga, to Baler. To Baler. Wow! Ito na yung kalsada na ginagawa papunta ng Dingalan mula dito sa Baler. Yan, ito na po. Hindi ko alam kung babaguhin nila itong entry point na to, pero ito yung tinuturo sa mapa sa akin na talagang pinakabungod niya. Last time kasi sa ibang ruta ako dumaan, hindi dito mismo. May iba pa kasing kalsada na kukonekta rin doon. Malapad naman, 2 lanes din. Parang dalawa na, nyari. Ito, mas malapad. Iba pa to, landfill to. Hindi to yun guys. Mali na pasok natin. Dito pwede. Kadulas naman yun, aba. Uy. Konektado nga. Ito na yung kalsada. Naguluhan na ako. Dito yata tayo. To Dibot, ayun nga. Yeah man. Wow, ang tarik. Tara, buelo. Woo! Yeah man.
Nice. So again guys, kung mapapansin nyo, napakalapad yung kalsada dito, ano. So ito na bali yung sinasabi ko kanina, ang kadugtong dun sa may pinakabungad na pinakita ko, na ginagawa mula Baler hanggang Dingalan, Aurora. Ito po yung bypass road. Ito yung pinakabungad pag manggagaling kayo dito sa Baler. Ayun, no? Kaganda dito. Nung last na pumunta ako dito, yung pangalawa, hindi ako nakatawid dito sa tulay. Sana gawa na, kasi may tulay pa dito sa baba eh. Kasi nung time na yan, na-erode yung tinambak nila. Okay, nagawa na pala. Okay, good. Nagawa na. Ayan na. Natanggal yung hinarang nila diyang lupa. Kaya hindi ako nakatawid dito noon. Tapos pag uwi naman natin, dito na tayo dadaan. Kukonekta na tayo dito ng papuntang San Luis. Shortcut na yan, bale, papunta sa bayan ng San Luis. Mas lulusot na tayo dun sa may highway papunta ng San Luis to Nueva Ecija road. So dito naman tayo ngayon papunta ng Dibut Beach. And at the same time, ito rin yung kalsada na ginagawa mula Baler hanggang sa Dingalan, Aurora. Wow! Nice! Halos makompleto na pala dito. Wow, uy, may barangay pa pala dun, no? Anong barangay yan? Ganda na location ng barangay na to. Mataas na bundok, parehas, both sides. Tapos may ilog sa gitna yan. Huwag lang mag-landslide. At mukhang protektado naman yung ano nila dito, bundok nila. Kung hindi pa nagagawa to guys, makipot lang to eh. Mga one lane lang na ganun. One lane lang siya doon. Tapos itong barangay na to, hindi mo pa to kita. Hindi mo yan makikita nun kasi maraming puno dito eh. Maraming punong kahoy dito. Makapal din, malalaki. Parang ganyan kalalaki oh. Kaya hindi natin kita. Ngayon nung nalinisan to, nakikita na yan. Barangay dyan sa baba. Ito yung bagong guho. Bagong landslide lang to. Yan, ganito kakipot dati guys. Ganito kakipot to dati, itong kalsada na to. Tapos maraming puno sa gilid. Parang ganito rin. Kaya wala ka masyado makikita sa side nya. Kita nyo ng mga puno na yan, oh, lalaki. Biglang lumamig yung ihip ng hangin dito.
Oops. Whoopsie, whoopsie. Yun. Yun na nga, grabe yung dagat, blue na blue. Ay, sobrang taas kung saan tayo nanggagaling ngayon. Wow. Holy smokes. Blue ang kulay. Literal. Pero liko-likuan to. Hanggang baba. Oops. Whoops. Whoops. Ay, ang taas. Ito yung view deck. Magandang view deck ng Debut Cove. Ayan. Yeah. May nakita akong white beach kanina sa drone shot. Subukan natin puntahan. Time check natin na ito 2:03. Uy, wait lang, ito yata. Oops. Ito na ba yun? Parang hiram na. Pahirapan na to. Mahaba yata. Nako, kaya to pero pag natumba tayo dito yun lang.
Sayang si Rusa, sana dala natin. Ito nga yung daan niya. Ito yung daan papunta ron. Halanganin si Doming dito. Hindi natin alam kung ano itsura sa taas. Lalakarin ko pa yun. Layo-layo yun. Anyway guys, yan, kung napanood nyo sa drone shot kanina, parang maganda yung lugar na yun eh. Sa dulo. Balik tayo. Ate, may daan po ba dito? Papunta dun sa kabilang resort? O ito na ba yun? O iba pa? White Beach, yung White Beach sa harap niya? Ito yung daan niya sa ano, sa... Sinubukan ko yan, ang layo. Pero rough road na pala yun. Mahirap nga daw yung daan doon. Yung iba daw naglalakad mula dito. Yun yung White Beach na sinasabi ko. Yung ayun o, katabi niya. Katabi nung pinuntahan natin, yung pinuntahan natin sa dulo. Oo nga, wala kang ano doon. Kaya pala sabi nila, wala namang beach dyan eh. Ano pala yung nakita natin? Parang may mga cottage. Silipin lang natin yung kadugtong ng kalsadang to. Nakukonekta papunta ng Dingalan. Nandito na rin naman tayo. Papakanan dito yan eh. Eto yan. Eto yan guys. Itong daan na to. Kaso nga lang, kailangan nyo ng enduro dito para marating yung unang sitio dyan sa taas. Aakyatin nyo yung bundok na yan. Pahirapan din yan. Nung pumunta ako dito, I think 3 years ago, ganito pa rin naman yung itsura nya. Wala namang nagbago dito sa dugtungan. Yan guys, napakagandang Debut Beach dito sa San Luis, Aurora. Sunog na ako. Tara na. Ang kadugtong ng kalsada na to na pupunta ng Dingalan ay wala pang pagbabago dyan sa dugtungan nya. So ang ginagawa pa lang ay dito sa taas ng bundok, yung dinaanan natin kanina. Kaya kung makapansin nyo, talagang bagong bago pa yung semento. Puting puti pa. Grabe yung tubig niya talaga, blue. Oops. Gantong-ganto dati yung kalsada na to. Gubat na brother. Nung hindi pa inaayos yan sa baba. Grabe no. Ang lalaki mga puno. Ayan o. Ngayon naman, dito tayo sa shortcut dadaan. Kasi ito yung daan papuntang Baler na pinanggalingan natin, di ba? So dito naman tayo.
Nag-harvest sila ng niyog dito. Oops. Alright guys, finally nandito na tayo sa highway or sa main road dito sa San Luis, Aurora. On the way na tayo papunta ng Nueva Ecija via Bungabon. Let's go! Time check 3:15 ng hapon. Ayan. Alright guys, dito na tayo sa Diteki Bridge. Time check 3:26 ng hapon. Ay, dito na tayo sa highest point. Di ko alam kung ito yung highest point ng kalsadang to. Grabe, ramdam ko na yung pagod, no, brother. I think na-drain ako kanina dahil sobrang init kanina sa may dibot. Pununtahan natin kanina. Doon ako na-drain. Feeling ko naubos yung lakas ko doon eh. Guys, nakakita na ba kayo ng labuyo na domesticated? Ayan, purong labuyo yan guys. Oh. Ang mga labuyo kasi pag nagpo-perch yung mga yan, pag natutulog pag gabi, matataas na sanga ng punong kahoy eh. So ito, nasa tuktok daw ng mataas na punong kahoy natutulog. Itong mga to kasi hindi naman labuyo to. Siyempre dito lang sa babayan. So ilan pa lang yung labuyo mo, tay? Ilan pala sila? Marami yan? Marami daw. Tapos labuyo daw, dyan lang sa gilid-gilid yung mga wild, as in wild yun. Kasi itong mga sa kanya, dito na pinanganak eh, kumbaga sa kanya na lumaki. Kaya maamo. Pero merong daw lumalapit dito mga wild. Inaasawa yung mga hen ng mga labuyo rin. So nagkape lang ako dito para pampabuhay lang. Kaya na-drain yung lakas ko kanina sa dibot kasi ang init. Kaya ilang bundok pa tatawirin natin yan. Medyo marami pa yan. Tapos ang pinaka loop end natin ay sa bandang Rizal kanina. Yung tinigilan ko. Rizal Nueva Ecija para makumpleto natin yung paikot. Yan, lagi akong tumitigil dito pag dito ako nadadaan eh. Nagkakape muna ako dito. Sarap talaga mag-drive dito sa kalsadang to. Kung hindi ka naman nagmamadali, dito ka lang, nature trip ka. Ang problema kasi dito, kaya hindi ka masyadong makapagpapabilis magpatakbo. Eh napakadaming kurbada. Diyos mio, garapon. Oh, magbilang ka lang ng 1, 2, 3, kurbada ulit. Tapos 1, 2, 3 na naman, may kurbada na naman. So hindi ka talaga makapagpapabilis dito. Dito marami ng ago trees, mga pine trees. Ibig sabihin malapit na tayo sa arko, sa boundary. Lalo na pag nakita nyo na tong landslide area na to. Naku, ilang liguan na lang yan. Ilang liguan na lang yan, nandun na tayo sa boundary. Dito na tayo sa marker ng We Love Maria Aurora. And dito na tayo sa boundary naman to. Boundary ng probinsya ng Nueva Ecija at saka ng Aurora Province. Nandito na tayo sa Nueva Ecija. Part na po ito ng Bungabon. Ang epic talaga ng bundok na to dito sa kaliwa natin, no?
Holy smokes. Calabi River dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Diretso na natin. Time check 4:58 ng hapon. Meron pa tayong isang oras bago magdilim. Medyo mahaba-haba ang araw ngayon, ang sunlight, dahil kalagitnaan tayo ng taon, o at least kalagitnaan pa rin, July. Pero June talaga yung pinakamahaba, the longest daylight of the year. Sa flat area na tayo, kakababa lang natin sa bundok, at meron pa tayong 4 bars sa gas. Mukhang sosobra tayo ng 1,000 sa gas ha, sa rides na to. Part na po ito ng poblasyon ng bayan ng Bungabon, Nueva Ecija. Papakanan na tayo dito kasi kukumpletuhin natin yung loop papunta ng Rizal, kasi sa Rizal tayo naglagay ng coordinates. So yan, finally nandito na tayo sa bayan ng Rizal, dito sa Nueva Ecija. So dito ako nag-set ng coordinates kanina para mapagdugtong natin yung dalawang coordinates na yan. So nilibot na natin ang part ng Nueva Ecija mula dito, at part ng actually Alfonso Castañeda nasama rin, Nueva Vizcaya nasama rin. Tapos part ng Aurora, syempre. Okay naman yung rides natin na to, walang aberya, super smooth lang yung pangyayari, napaka smooth nya. Yun nga lang, ginabi na tayo dahil natagalan ako ng konti doon sa may falls. Medyo natagalan ako sa debut kasi kanina, kasi nagkukwentuhan kami nung mayari nung nung sari-sari store tungkol sa kanilang business doon. So anyway, ginabi na tayo. Time check 5:33 ng hapon, ng gabi. So maya't maya lang didilim na to, so kailangan ko na rin umuwi. Maraming salamat uli sa inyong pagsama dito sa loop na ginawa natin. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. Yeehaw!